Shot, itong pinaka-latest ni Attorney Enzo pa rin tayo. Tatlong topic na tayo kay Attorney. Mabigat talaga ang ebidensya kay Marcoleta. Ay, naku po. Naglabas na ang Sandigang Bayan ng ban na siya sa paglabas. Naku pa, Marcoleta, mabigat ang dinadala mo. Diyos ko po, Rudy. Pakinggan natin si Attorney. Si Marcoleta naman ang topic. Kabado na si Marcoleta. Ayan. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito naman kay Marcoleta. Mga kabunyog. Itong kay Marcoleta, ito, sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, ang latest dito kay Marcoleta, linabas na mga kabunyog. Linabas na ng Sandigan Bayan ang desisyon nito na isailalim sa precautionary hold departure order si Marcoleta. Humihiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magpataw ng precautionary hold departure order para kina Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Kaugnay ito ng plunder at indirect bribery complaints na kinakaharap ng mga ito dahil sa umano'y hindi idineklarang 7 million pesos na campaign donations ni Senator Marcoleta na nanggaling sa tatlo noong nakaraang 2025 national and local elections. Kahapon kasi nang nag-discuss ako, nag-apply pa lang ang ombudsman ng precautionary hold departure order. Kumbaga, nag-request ang ombudsman na ilagay sa precautionary hold departure order si Marcoleta at si Mike Defensor at dalawang iba pa. Ang latest po ngayong araw, naglabas na ng desisyon ang Sandigan Bayan. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ng ombudsman na ilagay sa precautionary hold departure order si Marcoleta. Kaya hindi na siya pwedeng magbiyahe palabas ng bansa, pati si Mike Defensor. Ngayon lang po yan na araw. Kalalabas lang ng balita. Kabsat Tokis, problemado sila ngayon. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit problemado sila ngayon? 10 sa kanila may kaso. 3 musketeers. Joel Jinggoy Cheese. 2 bilyar. Mark tsaka si Camille. 5 na yon. Isama mo ba si Bongo, si Bato, si Marcoleta? Yan, si Marcoleta may kasong plunder. Tapos Alan Peter Cayetano, obstruction. At si Robin Hood, kakasuhan na. Good luck. Ubus. 3 na lang naiwan. Sino? Ivy Marcos, Pia Cayetano, at saka si Loren Legarda. Tapos si Loren baka lumipat pa, paktay. So pag lumipat, magiging 12 na yung minority. Tapos yung majority, magiging na lang sila. 11. 11. Kasi wala si Bato eh. 11. Tapos ang maliligayang araw. Granted ng Sandigan Bayan ang request o hiling ng ombudsman na ilagay sa precautionary hold departure order si Marcoleta. Yan mga kabunyog. Kaya talagang tuloy-tuloy na ito, Tuloy-tuloy na ito mga kabunyog, mga kababayan. Si Marcoleta ay linagay na sa precautionary hold departure order. Kaya hindi na siya makakalabas ng bansa. Ganon din si Mike Defensor. Bakit hindi sila pwedeng lumabas ng bansa? Kasi nga, plunder ang kaso nila at indirect bribery, baka pag nakapunta sila sa labas ng bansa, hindi na bumalik. Yun lang. Parang tulad kay Harry Roque at tulad kay Saldico. Kaya humiling na ang ombudsman, i-hold na si Marcoleta. Hindi lang po yan ilbo. Ang sinabi mo kasing ilbo, Immigration Lookout Bulletin Order, pwede pa rin makalabas. Lookout Bulletin lang yun. Ito hindi. Hindi po ito ilbo. Kasi ang naglalabas ng ilbo, Department of Justice. Ito, korte na ang naglabas kay Marcoleta, Sandigan Bayan. Ang pwede lang kasing maglabas ng hold departure order, kahit precautionary, ay ang korte. Sa pagkakataong ito, Sandigan Bayan ang naglabas
ng precautionary whole departure order kay Marcoleta. Kaya ang ibig sabihin niyan mga kabunyog, seryoso yung kaso. Kasi hindi naman maglalabas ng precautionary whole departure order ang Sandigan Bayan kung mahina ang ebidensya. Diba? Oh. Kaya ano ito mga kabunyog? At sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ang problema kay Marcoleta, ang mga ebidensya sa kanya galing mismo sa kanya. Totoo naman yun. Ang mga ebidensya kay Marcoleta ay galing mismo sa kanya. Siya mismo ang pinanggagalingan ng ebidensya laban sa kanya. Bakit? Sino ba ang nagsabi na tumanggap siya ng gift o donation? Siya. Galing sa 3 tao. Ha? Yung si Mike Defensor, yung isang ang apelyido ay Espirito, at yung ang isa ang apelyido ay Biray. 3 katao yan. Nagbigay sa kanya total 75 million. Bakit ka tumanggap ng gift samantalang congressman ka ng panahon na yan? Natanggap niya yung mga gifts na yan January 6, 8 at 9, 2025. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya galing mismo sa kanya ang mga ebidensya laban sa kanya. O, kita nyo? O, matindi. Kaya sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, bakit niya kami sisisihin diyan? Gawa-gawa ba namin ang kaso at ang ebidensya sa kanya? Siya naman ang nag-provide ng ebidensya laban sa sarili niya. Ang tinutukoy kay Marcoleta. Ha? Kaya bakit mo sasabihin na politically motivated? May ba ang nag-produce ng ebidensya, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya? Gawa-gawa ba namin ang ebidensya laban sa kanya? Siya ang nag-submit sa COMELEC. Sinubmit niya sa COMELEC na mayroon siyang natanggap na gifts or donations. Noong January 6, 8 at 9. Ang total ng natanggap niya, 75 million. O ngayon, ang depensa ni Mike Defensor, sabi ni Mike Defensor, wala namang kapalit yun eh. Kahit pa walang kapalit, kaya nga indirect bribery eh. Pag mayroong kapalit, Direct. Halimbawa, binigyan ng pera si Marcoleta, may kapalit, bibigyan din ng kontrata sila Mike Defensor. Direct bribery yon. Pag walang kapalit, indirect bribery. At dahil more than 50 million pesos yan, pasok sa plunder. Kaya ito na mga kabunyog. Ito na ang nangyari kay Marcoleta. O ngayon, sabi ni Marcoleta, ano daw siya? Handa daw siyang harapin yan. Okay, pero madali kasing patunayan ang kaso ni Marcoleta kasi may ebidensya at testigo. May ebidensya. At ang ebidensya ay Siya. galing mismo sa kanya, admissions. Kumbaga inadmit. Walang pinagkaiba to kay Sara. Yung pag-admit niya na meron na siyang kinontak na assassin na patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa. Matibay ang ebidensya kasi sila yung ebidensya. Mga kumag talaga, no? Diyos ko po, Rudy. Inamin niya. Galing mismo yun sa kanya eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ang una kasi niyan, di ba? Nagsimula ang lahat ng yan kay Marcoleta. Nag-submit siya ng SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures. Matapos yung eleksyon ng senador, panalo siya. May 2025, nag-submit siya. Ang problema doon, ang nakadeclare niyang expenses niya, gastos, 142 million. 142 million. Tapos, ang donation, 0. Paano ka nakagastos ng 152 million, wala namang nag-donate sa'yo? Ibig sabihin, sarili mong pera. Nung nag-submit siya ng SALN niya, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, 42 million ang nakadeclare niya o 52 million o kulang. Paano ka nakagastos ng 142 million samantalang 52 million lang ang net worth mo? Tama. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So yun ang problema niya. Ngayon, sabi ni Marcoleta sa programa niya doon sa ganang mamamayan, hindi, ang totoo niyan, may natanggap naman akong donations. Yun ang ginastos ko. Kaya lang anya, yung mga donations na yun, ayaw naman pasabi nung mga nagbigay. Bawal din yun. Another na naman problema. Mali na naman yung sagot ni Marcoleta. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na may nag-donate sa'yo pero hindi mo dineclare kasi ayaw i-declare. Hindi naman pwede yun. Required na i-declare mo ang mga donors mo eh. O ngayon, di mali na naman. Inayos na naman ni Marcoleta. Ito na naman ang sagot niya. Hindi, may natanggap ako. Sabi niya. Yung isa doon kay Mike Defensor.
Yung isa naman kay Espiritu, ang isa naman kay Biray. Ang total noon 75 million. Natanggap niya daw yon January 6, 8 at 9. Nung panahon daw na yan, hindi pa siya kandidato. Kasi nakalagay sa Piñera Doctrine, kandidato ka lang, considered kang candidate kapag nagsimula na ang kampanya. Ay natanggap niya daw January 6, 8 at 9. Ang campaign period February. So hindi pa siya kandidato. Dahil hindi pa siya kandidato, di hindi naman niya kailangang i-declare yun. Oh, okay, lusot na naman siya sa COMELEC. Pinalusot siya ng COMELEC, dismiss. Kaya lang pagdating sa ombudsman, hindi. Bakit ka tumanggap ng pera? Ay congressman ka ng panahon na yan, bawal yan. O diyan siya ngayon na diyan siya ngayon nadali. Di ba? Mga kabunyog kaya nga maraming nagre-react. Abogado ba siya? Bakit niya ginawa yun? Yun. Yun mga kabunyog. Kaya mabigat itong ni Marcoleta. Admission siya mismo ang pinanggagalingan ng ebidensya laban sa kanya. Hindi, sa totoo lang. Kaya yung ngayon, yung Sandigan Bayan, naglabas na ng precautionary hold departure order sa kanya. Kasi nga, matibay rin yung ebidensya laban sa kanya eh. Hindi naman maglalabas ang Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order. Hindi naman aaprubahan yan kung mahina ang ebidensya. Kung mahina ang ebidensya. Matibay ang ebidensya kasi galing mismo sa kanya eh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog! Salamat, attorney. Ayan, nakatatlo tayo kay attorney, mga kabsat, no? Mga subtopic natin, tatlo. Diyos ko Lord, Rudy, wala na talaga. lagas na talaga sila. Wala nang ligtas. Tapos, ang maliligayang araw na mga garapatang senator na to. Diyos ko Lord. Alright, kabsat, naka 1 hour na tayo. Mag-last topic na tayo. So, last topic tayo. Ito po yung may iwan sa ating live stream. Countdown muna tayo, kabsat.